topic ko po ngayon ay simpleng exhortation ito sa bawat isa sa atin, kasama na ako ron, at siguro very na-curious kayo. Ang topic ko kasi ay making your problem worse. Now, hindi ko po pinopropose na sa mga sasabihin ko ay sana yung mga problema nyo ay maging masahol palalo. No? I'm not saying that. Now, dito sa babasahin natin ngayon, ay meron tayong mga prinsipyo na pwedeng matutunan sa mga pagkakamali ng mga taong ito, lalo na ng mga alagad ng Panginoon Kristo, upang hindi maging worse yung ating mga problem. Kasi di ba, madalas we heard the saying that every problem has a solution. Pero have you tried to solve a problem only to find that it's getting worse? Ito yung titingnan natin ngayon sapagkat itong mga alagad ng Panginoong Kristo, they managed to fall prey to the same problem. And perhaps by seeing what they did, we might learn how to avoid such situation so that yung mga problema na dumarating sa atin, hindi siya lalong lumala o maging masahol pa. Now, ang babasahin natin ngayon ay isang familiar. It is where the disciples find themselves in the middle of the storm out at sea. And they begin to wonder kung makakasurvive pa ba sila. So, consider natin itong mga verses na ito. Let's turn our Bible to Mark chapter 6, verses 45 to 52. Sa Tagalog, agad niyang pinasakay sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Bethsaida, hanggang sa mapauwi na niya ang maraming tao. Pagkatapos na makapagpaalam siya sa kanila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nang sumapit ang gabi, ang bangka ay nasa gitna ng dagat at siya ay nag-iisa sa lupa. Pagkakita sa kanila na sila'y nahihirapan sa pagsagwan, sapagkat salungat sa kanila ang hangin, nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumakad sa ibabaw ng dagat. Balak niyang lampasan sila. Ngunit nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, inaakala nilang iyon ay isang multo at sila'y sumigaw. Sapagkat siya ay nakita nilang lahat at sila'y nasindak. Ngunit agad siyang nagsalita sa kanila at sinabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumakay siya sa bangka kasama nila at tumigil ang hangin at sila'y lubhang nanghilalas. Sapagkat hindi nila nauunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi tumigas ang kanilang mga puso. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, bago natin tingnan yung bawat points, gusto ko munang sabihin, ito ang message na gusto kong bigyang pansin natin. Most often, our problems grow worse when we take Jesus out of the picture. Tama? Pag inalis natin si Jesus sa eksena ng buhay natin, sa larawan ng mga pangyayari, siguradong magiging mas malala ang ating problema. Now, tingnan natin dito sa mga alagad paano naging malala yung kanilang problema. Unang-una, tinawag ko itong when you fear that Jesus is unaware, or fearing Jesus is unaware. That's number one. Now, let's picture the scene. The disciples are trying to go against an incredible headwind, and they are not doing very well. Sagwan sila ng sagwan, walang nangyayari. Hindi sila nakakarating doon sa kanilang pupuntahan. Now, sa pagkakaalam nila, wala si Jesus. Kasi nga, di ba, ang nangyari, sabi ng Panginoong Kristo, umuna na kayo sa kabila. Siguro may gagawin pa si Jesus. Maaaring, kasi
'di ba, kakagawa niya lang ng isang dakilang himala na nagpakain siya ng mga 5,000 mga lalaki sa pamamagitan lamang ng tinapay at ilang isda, no? Siguro yung mga tao doon nag-i-inquire pa sa kanya, nakikipag-usap pa, sabi niya doon sa mga alagad, sige mauna na kayo. So sumakay sila ng bangka. No, isipin nyo, sa oras na yon, ang naiisip nila wala si Jesus. No? Kasama pa siya ng mga tao doon. At hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanilang sitwasyon. Pero alam niyo mga kapatid, yun ang isang problema. Sapagkat in reality, Jesus was well aware of their situation. Alam ni Jesus ang lahat na nangyayari. No? Tingnan natin, verses 47 to 48. And when evening came, ang sabi doon, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them, and about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them. Gusto kong pansinin natin, yung sinabi rito, and he saw that they were making headway painfully. Now, ano na sa isip ng mga alagad? Wala si Jesus. Naiwan doon sa crowd, no? Doon sa mga pinakain nila ng mga tao. Kaya, wala si Jesus eh. So, sige, sila na ang gumagawa ng paraan. Sagwan ng sagwan. Umaabot na nga ng madaling araw. Hindi pa sila nakakarating doon sa kabilang dako. Samantalang, mga mangingisda ito, no? Siguro dahil sa lakas ng hangin. Pero, mga kapatid, nakikita ni Jesus ang lahat. Sabi niya, he saw. No? And we should never forget the truth. The Lord is always aware of our situation. No? Kaya tama yung kanta ni Gary B. ba yun? Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos? Tama? Totoo yun eh. Kasi minsan, may mga panahon sa buhay natin, ang feeling natin, mukhang ako lang talaga ngayon dito mag-isa. Ako nang gagawa ng paraan. Pero tandaan natin mga kapatid, alam ni Jesus ang lahat. Alam niya ang nangyayari. Ang akala ng mga alagad na iwan si Jesus doon sa crowd. At wala siyang alam sa mga nangyayari sa kanila doon sa dagat. Pero alam ni Jesus. He saw, ang sabi doon, that they were making headway painfully. Alam niyo, ako, personally, maraming mga Christians na naging encouragement talaga sa akin sa buong kasaysayan ng pagiging Kristiyano ko, no? Pero siguro, isa sa mga shining example sa aking buhay ay si Johnny Erickson Tada. Siguro, alam niyo naman yung kwento ni Johnny Erickson Tada. Siya ay isang, na-aksidente siya noon, nung kanyang teenage years, nagkaroon siya ng tawag din quadriplegic, no? Nagkaroon ng problema yung kanyang sa isang swimming yata yon, at nagkaroon ng problema yung kanya pong spinal, at siya ay na-confine sa wheelchair for 50 years. Imagine that. 50 years. Pero alam niyo, sa pamamagitan ng kanyang kalagayang yon, nagkaroon siya ng ministry sa mga disabled na katulad niya. Marami siyang naisulat na libro. Alam niyo, kamangha-mangha talaga ito si Johnny Erickson. Sapagkat nung unang nagsusulat siya ng libro, bibig niya lang ang ginagamit niya kasi hindi nga kagagalaw yung kamay eh. Musulat siya. Mga articles, books, no? At ako, meron akong ilang mga koleksyon sa bahay ng mga libro ni Johnny Erickson Tada. At nag-raise siya ng mga funds to help the disabled, and she touched millions of lives. And her testimony, sa isa sa mga patotoo na narinig ko sa kanya, sabi niya, for the last 50 years in my wheelchair, I have been daily dying to self and rising with Jesus. Daily dying to self and rising with Jesus. Ibig sabihin, sa panahon na nakakaramdam siya na parang down siya, overwhelmed siya, confused siya,
surrounded siya ng iba't ibang kadiliman na nararamdaman niya, she fixes her thoughts on Jesus. Alam niya kasi, alam ni Jesus ang lahat na nangyayari. Alam niya at naiintindihan ni Jesus ang kanyang kondisyon. At si Jesus ang magbibigay sa kanya ng comfort and strength. Ito mga kapatid, ang prinsipyo na hindi natin dapat kalimutan bilang Kristiyano. Jesus is aware. Jesus knows. Jesus sees. He knows our condition. His eyes is on us. Kaya nga, there is no reason for self-pity. Nakaramdam ba kayo ng self-pity? Ha? Wawa naman ako. Wala namang tumutulong sa akin. No? Wala namang nakakaalala sa akin. Nakaka-self-pity ba kayo pag may problema kayo? There's no reason for self-pity. If you're a Christian, there is no reason to be despaired. Because if you're in Christ, Jesus sees you. Jesus knows your condition. Jesus is aware. So that's number one. Para hindi maging worse yung ating problem. Huwag tayong tumulad sa mga alagad na ang tingin nila, Jesus is unaware. Pangalawa, fantasizing that our trials or our problems are greater than they are. Di ba nararanasan nyo ba yan? Minsan nyo bang, pag may problema, actually naman totoo naman yun eh. Pag may problema ka, tingin mo, ikaw lang may problema. Di ba? Pag may problema ka, tingin mo, yung mga tao sa paligid, walang problema eh. Basta ako may problema. No? O kaya naman minsan, pag may problema ka, ang feeling mo, ang bigat ng problema mo, nakakalimutan mo, hindi naman talaga kasi bigat ng iba. Now dito, sa binasa natin, according to our text, it was fourth watch. Alam mo yung fourth watch, sa reckoning time ng mga Hudyo, yan ay between 3 and 6 a.m. No? 3 and 6 a.m. Madaling araw na at mag-uumaga na. At bago pumunta si Jesus doon sa dagat para, asikasuhin yung problema nila. In other words, Jesus sat on the mountain, looked at the storm, and the disciples struggling in it, and He didn't do anything about it for hours. Wala siyang ginagawa. Natitingnan lang ni Jesus yung mga alagad niya kung paanong sagwa na hindi nakakarating doon sa kanilang pupuntahan. Sa verse 48, sabi niya, pumunta siya daw doon, pero ang plano talaga niya, lagpasan sila. No? Bakit kaya? Alam mo, ang tingin ni Jesus, hindi naman mabigat ang problema nila. Yan ang tingin ni Jesus. Bagamat ang tingin ng mga alagad, ang bigat ng problema nila. No? Kasi sagwan sila ng sagwan, di pa sila nakakarating na. Pero hindi naman sila nalulunod, di naman sila lumulubog, di naman butas yung bangka nila. No? Mabigat yung unti-unti lumulubog yung bangka mo, yun ang mabigat. Kasi hindi ka marunong lumangoy. Parang ganyan, di ba? So, delikado. Pero ito, sagwan sila ng sagwan. No? Alam ng Panginoon na hindi naman kasing tindi eh. Yung problema nila, He looked at them and He knew they were having trouble, but He also knew that they were not going to go down. Alam ni Jesus na bagamat sila'y sumasagwa ng matindi, tingin ni Jesus, makakabuti ito sa'yo. Tama lang yan. Alam nyo, yan ang isang kagandahan kapag lalong malinaw sa iyo yung sovereignty ng Panginoon. Malalim sa puso mo. Kasi sasabihin mo, itong problema kong ito, tama lang ito sa akin. Makakabuti ito sa akin. Makakatulong ito sa akin. Hindi ko man naintindihan sa ngayon, pero makakatulong ito sa akin. Kaya lang, ang problema natin, kapag tumingin tayo sa isang problema na meron tayo, ang tingin kagad natin worse eh. Ang bigat ng problema. No, para bang yung isang tao na naglalakad siya sa dilim. Narinig niyo na ba yung kwento na yun? Naglalakad siya sa dilim. Pagkatapos, bigla siya nahulog. Napakapit siya doon sa sanga. Tapos sumisigaw siya, tulong, tulong, tulong. Tapos may narinig siyang boses, bumitaw ka, bumitaw ka. Oh, anong bibitaw? Anong ginawa niya? Hinintay niya ang umaga. No? Pagtising,
Nung lumiwanag na nakita niya, ganyan lang pala kalayo niya doon sa baba. Tingin niya, ang tindi na ng problema niya. Naranasan niyo ba yun, mga kapatid? Na may nagsabi ng ganito eh. Sometimes, it's much easier to create mountain than to move a mountain in prayer. Tama ba yun? Yung bang dali mong gumawa ng problema? Aaminin ko, minsan ganyan ako. Halimbawa, may naramdaman ako masakit sa tiyang ko. Takot ako. Parang cancer na yata yun ah. Yung totoo lang. Minsan mayroon akong matinding yung sobrang ubo. Ang iniisip ko kagad, naku baka may TB na ako o may pneumonia na ako. O minsan, ito, madalas ko naranasan ito, lalo sa nakaraan, yung nahirapan kang, yung ihi ka ng ihi. No? Yung, hindi ka na nga makatulog dahil maya-maya naiihi ka eh. Punta ka na naman, ang sakit na ng, ng mata mo, ng ulo mo, at saka ng puson mo. No? Tapos ang naisip ko, naku, baka may prostate cancer na talaga ako. Gumagawa tayo ng mountain instead of moving the mountain in prayer. Diba? Somebody said, fear knocked at the door, faith answered and said, nobody was there. Nobody was there. So ito yung nangyari sa mga alagad. They fantasize that their problems are greater than they are. So siguro isang bagay din na aral yan sa atin. Pangatlo, fretting that the solution is the problem. Fretting that the solution is the problem. So ano nangyari? Si Jesus, nakita niya, no, yung mga alagad. So nung medyo mag-uumaga na, so nagpasya ang Panginoong Kristo, pumunta na mismo sa lugar nila. No? At lumakad siya doon sa tubig. No? Ang plano talaga niya, medyo lagpasan, pero dumaan siya. Nung makita ng mga alagad si Jesus, ano sabi nila? Lord! Ano sabi nila? Hindi. Multo! Di ba sabi nila, no? Nakita nila si Jesus eh, pero ang nasa isip nila multo. No? At natakot sila. Isipin niyo yun, yung solusyon sa problema mo. No? Ang tingin mo, problema. Siya na ang solusyon eh. Siya yung makakatulong eh. Mga kapatid, sa ibang bahagi ng buhay natin, minsan nangyayari rin yan eh. Hindi ba pagka may problema ka, may sitwasyon ka, merong emergency, instead na umupo ka muna at manalangin at sabi, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo kami ng biyaya, bigyan mo kami ng talino. Hindi, diretso na kagad. Alika na, wala nang time for prayer. Bakit? You think that if you will pray, magiging mas malala pa eh. Kulang ang oras. No? Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Now, of course, may mga panahon na siyempre, kinakailangan nating gawin yung dapat gawin. No? Pero may mga panahon na kailangan natin mag-pause and ask God for help, ask God for mercy, ask God for, wisdom and good decision-making, something like that. Because we believe that God is in control of everything. Kaya nga, di ba sabi ni Paul, in everything give thanks, for this is the will of God. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Therefore, sa lahat ng mga sirkumstansya na dumarating, may dahilan tayo para magpasalamat sa Diyos. It is because the Lord is involved in all circumstances of life. Merong isang bata na lumapit sa kanyang lolo at sinabi niya sa kanyang lolo, Lolo, talaga bang nakikita mo ang Diyos? Sabi ng kanyang lolo, alam mo, apo, minsan, wala na talaga ako nakikita, kundi ang Diyos. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig niyang sabihin, hindi niya ibig sabihin nakikita niya yung Diyos physically or visibly, no? Pero sa maraming taon ng buhay niya at paglakad niya sa daan ng Panginoon,
Na-train yung kanyang puso na kilalanin na ang Diyos ay nasa lahat ng mga pangyayari. Ang Diyos ay nasa lahat ng sitwasyon. Faith teaches us to see beyond the visible and to recognize that God is at work in all things. And sometimes, dadaan ka sa iba't ibang sitwasyon ng buhay para ma-resolve ka ang Diyos ay nasa lahat ng mga pangyayari. Ang Diyos ay nasa lahat ng sitwasyon. Mabanggit ko lang yung kay Pastor Warlito, pasensya na kayo na. Siya nabibigyan ko ng example. Sabi niya, alam mo, Pastor George, gusto ko lang magpasalamat talaga sa Panginoon nung ako ay inatake. Kasi inatake ako sa panahon, nakatapos na yung mga anak ko. At yung mga anak ko, may mga trabaho na. Tapos may mga insurance pa sila. Nakatulong ng malaki sa akin para sa gastusin namin. Siyempre, meron ding PhilHealth. At isa pa nangyari, 60. Kasi 60 niya lang eh. Kasi 60 niya lang. So nangyari, hindi nung 59, kundi nung 60 siya. Ay, di siya may seniors, benefit. Diba? So sabi niya talagang, in-arrange ng Panginoon ang lahat ng pangyayaring ito. Nakikita niyo mga kapatid, bakit niya nasasabi yun? Sapagkat through the years, na-train siya sa iba't ibang pangyayari sa buhay niya na makita na sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari, nandoon ang kamay ng Panginoon. So, kung minsan nakikita ng iba na coincidence lang, tayo mga mananampalataya, nakikita natin doon ang Diyos. Kung iba nakikita ng iba ay chaos, tayo mga mananampalataya, nadidiscern natin, may purpose. Kaya if you want to make the problem worse, see the problem as an accident. But if you want to make your problems better, learn to see God's hand in them. And you will hear the voice of Jesus. Verse 50b, anong sabi doon? Take heart! It is I! Do not be afraid. Ako ito. Huwag kayong matakot. So, yun ang number 3. Fretting that solution is the problem. Number 4. Forgetting Jesus' sovereignty. Forgetting Jesus' sovereignty. Brethren, Jesus has the power to calm the storm. And He can control lahat ng klase ng wind. Naranasan ng mga alagad yan eh. No? Di ba naranasan na nila na sumakay sila sa bangka at bumabagyo at pinatigil ni Jesus yung yung malakas na hangin? Sumunod nga sa Kanya yun eh. At alam niyo mga kapatid, totoo rin na kontrolado ng Panginoong Kristo ang lahat ng bagay. Hindi lang siya Savior. Hindi lang siya Redeemer. Siya ay sovereign Savior. Siya ay sovereign God. So may mga iba't ibang hangin na tatama sa atin. Maaaring hangin ng problema sa pera, problema sa karamdamang physical, o mga spiritual trouble. Now, we usually think that life is better if. Ganon, di ba? Ganon lang tayo. Siguro, okay sana kung meron akong magandang trabaho, kung wala akong sakit, kung may asawa ako, no? Kung single ako, yung mga may asawa, gusto naman maging single. No? Sana single na lang ako. Kung meron ako magandang bahay, kotse, marami pa eh. Kung mayaman ang parents ko, kung nakapag-aral ako ng magandang edukasyon, kung matalino ako, siguro life would be better. Actually, our real problem is we always forget that Jesus is sovereign. That Jesus controls the wind. Meron ako nabasang article patungkol sa grupo ng mga Sunday School children at sabi ng teacher, no, sa Sunday School, binigyan sila ng maliliit na mga maliliit na mga plant ba, halaman. O sabi niya, ganito lang instruction sa mga bata. Simple lang. Araw-araw, babasahin mo ang Bible at magpipray ka.
Pag natapos mong basahin ng Bible at magpe-pray, didiligan mo yung mga halaman na binigay ko. Yun lang. Hindi mo pwede siyang diligan kapag hindi ka pa nagpe-pray. Hindi mo rin siya pwedeng diligan kapag hindi ka pa, ang tawag dyan, ano yun? Hindi pa siya nagbabasa ng Bible. So yun lang, instruction sa kanila. So isipin niyo yun mga kapatid, yung sinabi ng mga teacher na yun. Medyo subtle pero powerful yung lesson na yan. Kung ang yung isang bata doon, nag-neglect siya na basahin ang Bible at mag-pray, may epekto yon doon sa plant na binigay ng teacher, di ba? Kasi sigurado, hindi niya madidiligan. Kasi ang instruction, magpe-pray ka muna, magbabasa ka ng Bible, tinamad. Hindi rin niya pwedeng, di ba? So, anong ibig sabihin? Makikita niya yung connection sa kanyang kaluluwa at sa mga nangyayari sa paligid niya. No? Makikita niya yung connection ng kanyang kaugnayan sa Diyos kung nagbibigay siya ng panahon sa kanyang relationship sa Panginoon. Makikita niya rin yung resulta nun sa kanyang kapaligiran. Pero kapag wala siyang panahon sa mga bagay ng Diyos, makikita rin niya ang relasyon at ang koneksyon nun sa nangyayari sa kanyang paligid. Ganon din mga kapatid, di ba? Itong illustration na ito, sabi ko nga, mayroong profound truth. When we forget to look to Jesus as our sovereign Lord, life becomes dry. Life becomes weak. Life becomes miserable. Totoo yan. Totoo yan. Pero kung consistently nakatingin tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo, kumbinsido tayo sa puso natin na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, hindi lang tayo makakasurvive, lalago tayo, magpo-flourish tayo, mamumunga tayo para sa kalwalatian ng Panginoon. So, yun yung pang-apat, forgetting Jesus' sovereignty. So, gusto mo maging worse yung problem mo, kalimutan mo na si Jesus ay sovereign. Pero pagka laging malinaw sa'yo yan, makakatulong yan sa bawat sitwasyon ng buhay. Hindi ka lang makakasurvive, kundi lalago ka pa sa iyong pananampalataya. Ikalima at ikahuli, I call this one failing to remember the past mercy. Basahin ko lang Sabi sa verse 51, sumakay siya sa bangka, kasama nila at tumigil ang hangin at sila'y lubhang ng gilalas. Verse 52, sapagkat hindi nila naunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi tumigas ang kanilang mga puso. Isipin niyo yan, mga kapatid. Katatapos lang gumawa ng himala ni Jesus Nagpakain siya ng 5,000 ng mga lalaki sa pamamagitan lang ng 5 tinapay, di ba? At 2 isda. No? Katatapos lang, nagpaiwan pa nga si Jesus doon Sabi niya, sige, lakad na kayo, mauna na kayo. Katatapos lang Pero, nung humarap na sila sa storm, takot na sila. Nung humarap na sila sa storm, nawala ng lahat ng alaala nila. Yan ay classic example of short memory. No? Kaya isa daw sa problema, alam mo, pag ito pansinin nyo to huwag sana mangyari sa akin to at sa inyo, lalo na sa mga nagkakaedad na. Kapag daw nagsisimula kang magkaroon ng demensya, no? Si Kuya Manny, narinig ko kanina, may demensya na ako Ngayon, kwentuhan lang kami, nakalimutan talaga may demensya na ako. Sabi ni Kuya Manny. Sabi ko, Kuya Manny, sobra ka naman. Pero ito daw yung isa sa mga tanda na kapag nagsisimula ka na magkaroon ng demensya, yung short-term memory ang nagkakaproblema, hindi yung long-term. Naalala mo yung nakaraan, yung mga nangyari nung 50 years ago, alam mo yun. Kahit kaya mong i-detalye, pero yung sinabi mo lang ngayon na kasasabi mo lang, uulitin mo na naman, yun yung short-term memory. No? Yung kakakain mo lang ng dinner, sasabihin mo, oy, mag-dinner na ulit tayo. Kakakain mo lang ng dinner yan, nagsisimula na magkaroon ng problema. Alam niyo mga kapatid, ito rin yung problema ng mga alagad
mukhang nagkaroon ng problema sa kanilang short-term memory. Ganun din tayo, di ba? Pag nakalimutan natin yung past circumstances and victories, then we make the problem worse. Pero pag alalahanin mo, yung mga victory na naranasan mo, yung mga circumstances sa tinulungan ka ng Panginoon, yung mga pangyayari na akala mo wala nang solusyon pero andyan pala ang tulong niya, ang biyaya niya, at hindi mo kinalilimutan lahat ng yun. Nakakatulong yun sa pagharap mo sa mga pangkasalukuyang sitwasyon. So sa pagtatapos, mga kapatid, pwede nating sabihin na ang buhay ay tulad sa isang dagat, isang malaking karagatan, malawak na karagatan. At tayo ay mga sailors, tayo ay mga lumalayag. Minsan sa paglayag natin, may mga bagyo, may mga malakas na alon, may malakas na hangin, o kaya naman, maaaring yung sinasakyan mong bangka, baka meron ding leak, no? May butas, delikado rin yun, no? At minsan, baka dumating yung time, wala kang makitang paraan. There seems no way out. Ano ang appropriate prayer ng isang sailor? No? Ang appropriate prayer ng isang sailor ay, "O God, your sea is so great, and my boat is so small." Panginoon, napakalawak ng iyong karagatan. Napakaliit ng aking bangka. Ang ibig sabihin lang nun, Panginoon, mas malaki ka kaysa sa sitwasyon na meron ako. At sana yan ay maging malalim sa puso ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya ni Kristo. Pero kung may kinakausap ako rito na wala pa kay Kristo ngayon, mas malaki ang problema mo. No? Mas malaki ang sitwasyon na haharapin mo sapagkat ang problema mo ay ang hustisya ng Diyos na ipapataw sa iyo ang kailangan mo ay tagapagligtas na katulad ni Jesus. Si Jesus ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Siya ang kailangan mong lapitan ngayon. At kapag ikaw ay na kay Jesus, tutulungan ka niya maging sa mga problema na haharapin mo sa buhay na ito. Manalangin tayo.